Isang panaginip, paulit-ulit, isang batang lalaking nakaluhod, may mga luhang hindi tumitigil at mga matang puno ng takot na hindi mo maintindihan. Magandang gabi, hindi ito isang ordinaryong kwento, ito ay isang paglalakbay sa pinakamatinding bangungot ng isang ina. Isang bangungot na hindi natapos sa kanyang paggising. Nagsimula ito sa isang pangarap na binuo ng libu-libong milyang layo sa init ng disyerto ng Dubai, kung saan ang bawat butil ng pawis ni Helen Corrales ay para sa kinabukasan ng kanyang kaisa-isang anak na si Brian. Isang kinabukasan na dahan-dahan pala niyang itinatayo sa ibabaw ng isang pundasyong gawa sa kasinungalingan at nakatagong karimlan. Ito ay kwento ng isang pag-uwi na dapat sana'y puno ng galak, ngunit naging isang pagbubunyag ng isang karumal-dumal na krimen. Isang pag-uwi na hindi sinadya, itinulak lamang ng isang kutob, isang paulit-ulit na panaginip na bumubulong ng isang katotohanang hindi kayang sabihin ng mga salita. Paano wawasakin ng isang pakiramdam ng ina ang isang lihim na itinago sa loob ng mahabang panahon? Ano ang naghihintay sa isang tahanang pinundar ng sakripisyo, ngunit sa loob pala ay pugad ng isang halimaw na nakatago sa anyo ng isang kapamilya? Samahan ninyo kaming buklatin ang isang salaysay ng pagtataksil na mas malalim pa sa dugo, isang laban para sa hustisya na sumubok sa katatagan ng isang mag-ina at isang patunay na kahit sa pinakamatinding dilim, mayroong liwanag na naghihintay para sa mga hindi sumusuko. Ito ang kwento ni Helen at Brian Corrales, isang kwentong mag-iiwan ng pilat hindi lamang sa kanilang buhay, kundi maging sa ating mga puso. Ang init ng gabi sa Dubai ay tila isang walang katapusang kumot na bumabalot sa lahat. Para kay Helen Corrales, ang init na iyon ay naging bahagi na ng kanyang buhay sa loob ng halos 6 na taon. Sanay na siya sa pakiramdam ng pawis na tumutulo sa kanyang likod habang inaalagaan ang mga anak ng iba, sa lungkot na dala ng bawat paglubog ng araw na nangangahulugang isa na namang araw ang lumipas na malayo siya sa sariling anak. Ngunit ang gabing iyon ay iba. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi dulot ng pangungulila. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas nakakabahala. Ginising siya ng parehong panaginip. Si Brian, ang kanyang anak na noon ay 16 na taong gulang, nakaluhod sa isang madilim na sulok, umiiyak ng walang tunog. Ang mga mata nito ay sumisigaw ng tulong, puno ng takot na hindi niya maunawaan. Meron itong gustong sabihin, ngunit ang bibig nito ay nakatikom, tila may pumipigil sa bawat salitang nais kumawala. Bumangon si Helen, basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Hindi ito ang unang beses. Sa loob ng ilang linggo, ang imahe ni Brian ay paulit-ulit na dumadalaw sa kanyang pagtulog, isang multo na hindi niya maintindihan ang mensahe. Sa loob ng 6 na taon bilang isang caregiver, natutunan niyang maging matatag. Hinarap niya ang kalungkutan, ang pag-iisa, ang mga Pasko at bagong taon, nakayakap lamang ang telepono habang pinapanood ang kanyang anak na lumalaki sa pamamagitan ng isang screen. Ngunit ang kutob na ito, ang pakiramdam na ito ay kakaiba, para itong isang matalim na bubog na unti-unting tumutusok sa kanyang puso. Kinabukasan, hindi na siya nag-atubili. Sa kanyang sandaling pahinga, mabilis niyang tinawagan ang Pilipinas. Umangat ang video call at bumungad sa kanya ang mukha ni Brian. Ngunit hindi ito ang Brian na kanyang inaasahan. Maputla ang kanyang anak, mas payat kaysa dati at may malalalim na bilog sa ilalim ng mga mata na nagsasabing ilang gabi na itong walang maayos na tulog. "Anak, kumusta ka na? Ayos ka lang ba?" tanong ni Helen, pilit na pinapasigla ang boses para itago ang sariling pag-aalala. Isang pilit na tango lamang ang isinagot ni Brian. Ang ngiti sa labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ilang minuto pa lamang silang nag-uusap nang may sumabat mula sa likuran. Isang lalaking nakangiti, tila proud sa kanyang ginagawa. "Tita, ayos lang yan si Brian. Medyo puyat lang siguro sa pag-aaral. Huwag kang mag-alala, alagang-alaga ko yan," sabi ni Lito Corrales, ang kapatid ni Helen, ang taong pinagkatiwalaan niyang mag-alaga sa pinakamahalagang yaman ng kanyang buhay. Ngumiti si Helen pabalik, isang ngiting pilit, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Hindi mawala sa isip niya ang paiwas na tingin ng anak, ang kawalan ng buhay sa mga mata nito at ang pakiramdam na meron itong gustong isumbong, ngunit may isang hindi nakikitang pader na humaharang dito. Hindi na ito ang unang beses. Sa mga nakaraang tawag, napansin na niyang nagbago si Brian. Ang dating masayahin at makulit na bata ay naging tahimik at mailap.
Ang mga kwento tungkol sa eskwela at mga kaibigan ay napalitan ng mga monosyllabic na sagot. Okay lang, wala naman, ganun pa rin. At sa likod ng bawat tawag, laging nandoon si Lito, nakaupo sa di kalayuan, minsan ay nakangiti, minsan ay seryosong nakatitig, isang aninong laging nagbabantay. Sa mga sumunod na araw, hindi na mapakali si Helen. Kahit gaano pa siya kaabala sa trabaho, ang mukha ni Brian sa panaginip at sa video call ay bumabalik-balik sa kanyang isipan. Ang mga mata nitong nagmamakaawa, ang katawan nitong payat, ang ngiti nitong peke. Ang kutob ng isang ina ay isang puwersang hindi maipaliwanag ng siyensya. Ito ay isang koneksyon na mas malalim pa sa dugo, isang alarmang tumutunog kapag ang kanyang anak ay nasa panganib. At ang alarma sa puso ni Helen ay sumisigaw na. Isang gabi habang nakatitig sa kisame ng kanyang maliit na silid sa Dubai, nagdesisyon si Helen. Tapos na ang paghihintay, tapos na ang pagtatanong. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinausap niya ang kanyang amo, gumawa ng kwento tungkol sa isang biglaang emergency sa Pilipinas na kailangan niyang puntahan. Sa kabutihang palad, pinayagan siya, agad siyang nag-book ng pinakamaagang flight pa uwi. Walang nakakaalam. Hindi niya sinabi sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kamag-anak at higit sa lahat, hindi niya ipinaalam kay Brian o kay Lito. Gusto niyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata nang walang sino mang may pagkakataong maghanda o magtago ng anumang bagay. Ang paglalakbay mula Dubai hanggang Maynila ay tila isang panaginip. Bawat oras sa eroplano ay puno ng mga tanong at takot. Paano kung nagkakamali lang siya? Paano kung paranoid lang siya? Ngunit sa tuwing iisipin niya iyon, bumabalik ang imahe ng kanyang anak at ang determinasyon sa kanyang puso ay lalong tumitibay. Paglapag sa Naya, hindi na siya nagsayang ng oras. Diretso siya sa terminal ng bus at sumakay ng van patungong La Union. Isang maliit na backpack lang ang dala niya, sapat lang para sa ilang araw. Maghahating gabi na nang marating niya ang kanilang bayan, tahimik ang kalsada, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang tahol ng aso ang maririnig. Habang papalapit sa compound kung saan nakatayo ang kanilang bahay, ang bahay na bawat pader at bawat bintana ay simbolo ng kanyang dugo at pawis. Mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na iyon. Ang sagot sa kanyang mga tanong ay nasa likod lamang ng pintong iyon. Bitbit ang duplicate na susi na matagal na niyang itinago, tahimik siyang pumasok sa gate. Walang ingay. Patay na ang lahat ng ilaw sa labas. Madilim ang paligid. Hindi na siya kumatok o nagtawag. Ang plano niya ay sorpresahin ang kanyang anak. Ngunit hindi niya alam na sa gabing iyon, siya ang masusurpresa sa isang paraang hindi niya kailanman inakala. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi sa seradura ng kanilang pinto. Bumukas ito ng walang kaluskos. Sa loob, sumalubong sa kanya ang amoy ng sigarilyo at alak. Ang sala ay magulo, may mga upos ng yosi sa isang platito na tila kailan lang pinatay. Isang masamang pangitain ang nagsimulang gumapang sa kanyang kalamnan. Ngunit higit sa lahat ng ito, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang tunog, mahina pero malinaw sa katahimikan ng gabi. Isang tunog mula sa ikalawang palapag. Hindi muna siya gumalaw. Pinakiramdaman niya isang ungol, isang sinundan ng isang isang hikbing pamilyar, ang hikbi ng kanyang anak. At sa mga sandaling iyon, ang lahat ng kanyang takot, lahat ng kanyang pagdududa ay nagkaroon ng anyo. Ang masamang kutob ay nagkaroon ng kulay, ng tunog at ng isang nakapangingilabot na katiyakan. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan, ang bawat hakbang ay tila isang milya ang bigat. Bawat baitang ay isang paglalakbay patungo sa isang katotohanang babago sa kanilang buhay magpakailanman. Bahagyang bukas ang pinto ng kwarto ni Brian. Walang ilaw sa loob, ngunit ang sinag ng buwan mula sa bintana ay nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita ang mga anino sa loob. Dahan-dahan siyang sumilip at doon sa dilim ng silid, bumungad sa kanya ang sagot sa matagal na niyang kinikimkim na tanong. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo, huminto ang kanyang paghinga, huminto ang tibok ng kanyang puso. Ilang segundo pa bago na iproseso ng kanyang isipan ang bigat ng tanawing nasa kanyang harapan. Para siyang binuhusan ng isang drum ng nagyayelong tubig, ang kanyang anak, ang kanyang si Brian, nakadapa at walang saplot nagpupumiglas habang may isang pamilyar na lalaking nakapatong sa kanya, ang kapatid niya, ang sarili niyang kapatid, si Lito. At sa katahimikan ng gabi, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong compound. Hindi ito sigaw ng gulat, hindi ito sigaw ng takot, ito ay sigaw ng isang ina.
Isang sigaw na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagkasuklam nang matuklasan ng isang karumal-dumal na kapalaran na dinaranas ng kanyang anak sa kamay mismo ng taong dapat sana'y nagpoprotekta dito. Ang bangungot ay totoo pala at si Helen ay kadarating lang sa pinakamadilim na bahagi nito. Ang pagsabog ng galit ni Helen ay parang isang bulkan na matagal nang natutulog. Sa isang iglap, ang pagkabigla ay napalitan ng isang primordial na bagsik na tanging isang ina na nakitang sinasaktan ang kanyang anak ang makakaramdam. Lito, ang isinigaw niya isang sigaw na tila bumasag sa katahimikan at sa kasamaan ng sandaling iyon na pabalikwas si Lito ang mukha ay puno ng pagkagulat at takot. Nagmamadali niyang hinablot ang kanyang shorts at isinuot ito. Si Brian naman ay tulalang napaupo sa kama, ang mga mata ay walang buhay, ang katawan ay nanginginig tila wala sa sarili. Para siyang isang manikang basag na wala sa mundong ginagalawan. "Anong ginagawa mo sa anak ko?" Paulit-ulit na sigaw ni Helen papalapit kay Lito. Hindi agad nakasagot ang kapatid. Ngunit bago pa man ito makalapit o makagawa ng anumang palusot, sinugod na siya ni Helen. Sa tabi ng pinto, may isang maliit na display figurine. Hinawakan niya ito, nanginginig ang mga kamay, hindi alam kung ibabato ba ito o ipupukpok sa ulo ng kapatid. Ang galit niya ay nag-aapoy. "Hayop ka, lumayas ka sa bahay ko, lumayas ka." Dinampot ni Lito ang kanyang damit at tsinelas sa gitna ng pagkataranta. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto, bumaba ng hagdanan at nawala sa dilim ng gabi, hindi na lumingon pa. Naiwan sa silid si Helen at si Brian. Ang katahimikan na pumalit ay mas mabigat kaysa sa sigaw kanina. Dahan-dahang lumapit si Helen sa kanyang anak at nang magtama ang kanilang mga mata, doon bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ni Brian sa loob ng maraming taon. Humagulgol siya, isang iyak na puno ng sakit, hiya at takot. Niyakap siya ng mahigpit ni Helen at sa unang pagkakataon, kahit hindi pa malinaw ang lahat ng detalye, naunawaan ni Helen ang lalim at ang tagal ng pagdurusang tinago ng kanyang anak. Ang bawat piraso ng palaisipan, ang panaginip, ang pamumutla, ang malungkot na mata ay nabuo na. At ang larawang nabuo ay isang imahe ng impyerno. Matagal na palang nangyayari ang lahat sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Ang pagtitiwala niya kay Lito ay nagsimula noong 2010 matapos pumanaw ang kanilang ina na siyang dating nag-aalaga kay Brian. Si Brian na naanak niya sa pagkadalaga ang sentro ng kanyang mundo, ang dahilan kung bakit siya nagtiis sa ibang bansa. Iniwan niya ito sa kapatid sa pag-aakalang ito ang pinakaligtas na desisyon. Hindi niya alam na ipinasok niya ang kanyang tupa sa kulungan ng isang lobo. Hindi na kailangang magtanong ni Helen. Sa mga bisig niya, naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Brian at sa iyak nito narinig niya ang kwento ng maraming taong katahimikan. Bago pa man tumuntong si Brian ng 19 na taong gulang, matagal na siyang natutong manahimik. 14 na taong gulang lamang siya noong unang may mangyari, taong 2013. Isang gabing ordinaryo para sa iba. Nakahiga siya sa lumang sofa sa sala, nanonood ng telebisyon, nang tabihan siya ng kanyang tiyuhin. Sa una, akala niya ay simpleng paglalambing lang. Ngunit ang mga haplos ay naging iba. Ang mga kamay ay nagsimulang gumapang sa mga lugar na hindi dapat. Nais niyang tumakbo, sumigaw, humingi ng tulong, ngunit tila nanigas ang kanyang buong katawan. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanya, isang takot na pumigil sa kanyang paggalaw at pagsalita. Sa dilim, ang tinig ni Lito ay malamig at puno ng pagbabanta. Isang babala na agad niyang naintindihan. "Subukan mong magsumbong. Subukan mong sabihin kahit kanino, lalo na sa nanay mo. Alam mo kung anong kaya kong gawin." Ang banta ay hindi lang para sa kanyang buhay, kundi para na rin sa buhay ng kanyang ina na nasa malayo. At para sa isang batang lalaki na ang tanging iniisip ay ang kapakanan ng kanyang ina, ang pananahimik ang naging tanging pagpipilian. Mula noon na naulit pa ito ng maraming beses. Ang bawat gabi ay naging isang sugal. Minsan may katahimikan, minsan may anino na pumapasok sa kanyang kwarto, may pangil na humahaplos sa kanya sa dilim. Sa bawat pangyayari, mas lalong lumalalim ang hiya at takot sa puso ni Brian. Sa umaga, sa harap ng mga kaibigan at sa eskwela, pinipilit niyang ngumiti, pinipilit niyang maging normal. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti siyang nawawala. Ang dating masayahing bata ay unti-unting kinakain ng isang madilim na sikreto. Bihira na siyang lumabas ng bahay, hindi na siya nagkukwento. Umiwas na siya sa mga dati niyang malalapit na kaibigan. Ang mga ngiti niya ay naging isang maskara na lamang. Kapag tinatanong siya ng kanyang ina sa video call, laging isa lang ang sagot niya. "Ayos lang po, ma."
At sa likod ng screen, palaging nandoon ang anino ni Lito, isang paalala ng kanyang bangungot, isang bantay na tinitiyak na ang kanyang sikreto ay mananatiling sikreto. May isa pang insidente na lalo pang dumurog sa kanyang pagkatao. Abril ng 2016, kaarawan ni Lito, nag-imbita ito ng mga kaibigan sa kanilang bahay, mga lalaking halatang sanay sa alak at sigarilyo. Habang maingay ang kasiyahan sa labas, tahimik na nagkukulong si Brian sa kanyang kwarto, umaasang hindi siya mapapansin. Ngunit hindi nagtagal, tinawag siya. Pinilit siyang lumabas at makisama. At nang malasing ang mga ito, doon niya naramdaman na para siyang isang bagay na ipinapasa-pasa, isang laruan para sa kanilang kalaswaan. Walang siyang kalaban-laban. 3 kaibigan ni Lito ang kasama sa karumaldumal na gabi na iyon. Mula noon lalo siyang naging mailap. Hindi na niya hinihintay na umabot sa sukdulan ng gabi. Tuwing maririnig niyang paparating na ang lasing na si Lito, mabilis siyang nagkukulong sa kwarto. Tuwing may pagkakataon, umiiwas siyang umuwi at nagpapalipas ng gabi sa bahay ng ilang kaibigan o kung saan man siya abutan ng dilim. Ngunit walang sino man ang nakapansin sa totoong dahilan. Sa paningin ng mga kapitbahay at kamag-anak, ang pagbabago sa kanya ay simpleng bunga lamang ng kanyang pagbibinata. Kahit gustong-gusto na niyang sumigaw at isumbong ang lahat, pinilit niyang manahimik. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa matinding hiya at sa takot na baka may madamay na iba, lalo na ang kanyang ina. Ang bigat ng sikretong ito ay pasan niya ng mag-isa sa loob ng 3 mahahabang taon, hanggang sa isang gabing hindi inaasahan, dumating ang sandali na magwawakas sa kanyang bangungot, ang pagdating ng kanyang ina. Kinaumagahan, hindi natulog si Helen. Nakaupo siya sa kusina, hawak ang isang tasa ng kapeng lumamig na hindi niya maubos. Tahimik ang buong bahay. Ngunit sa loob niya ay isang nagngangalit na bagyo. Si Brian ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid, ang unang mahimbing na tulog sa loob ng maraming taon. Mahigpit ang yakap nito sa unan, para siyang isang batang muling nakahanap ng isang ligtas na lugar, isang lugar na matagal nang ipinagkait sa kanya. Nang magbukas ang barangay hall, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Diretso silang mag-ina doon. Sa harap ng mga opisyal, kahit nanginginig pa, buong tapang na isinalaysay ni Helen ang kanyang nasaksihan. Kumuha sila ng endorsement na dinala nila sa istasyon ng pulisya. Bitbit ni Helen ang papel, ang galit at ang isang matibay na determinasyon. Pananagutin ang may sala kahit pa ito ay sarili niyang kadugo. Sa istasyon ng pulisya, habang isinusulat ang salaysay ni Brian, hindi na napigilan ni Helen ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya magawang tanungin ng direkta ang anak tungkol sa bawat detalye ng pinagdaanan nito. Alam niyang napakasakit buksan muli ang mga sugat na iyon, ngunit habang pinapakinggan niya ang kanyang anak na kausap ng investigador, doon mas lalong luminaw sa kanya ang lawak at ang tagal ng kalapastanganan ni Lito. Ang bawat salita ni Brian ay isang patalim na tumatarok sa puso ni Helen, isang paalala ng kanyang pagkukulang kahit pa hindi naman niya ito kasalanan. Ilang oras ang lumipas, ang susunod na hakbang ay ang medico-legal. Dinala nila si Brian sa ospital para sa pagsusuri. Hindi madali ang proseso, ito ay malamig, teknikal at isa na namang paglabag sa kanyang pagkatao. Sariwa pa ang sugat, hindi lamang sa kanyang katawan kundi lalo na sa kanyang isipan. Ngunit ginawa nila ito kahit masakit, kahit nakakahiya, kahit natatakot si Brian sa magiging tingin sa kanya ng ibang tao. Alam nilang kailangan ito para sa hustisya. Nang lumabas ang resulta, positibo ito. May malinaw na indikasyon ng paulit-ulit na pang-aabuso. Ang kaso ay agad na ipinasa sa piskalya. Batay sa salaysay ni Brian at sa resulta ng medico-legal, mabilis na naglabas ng warrant of arrest laban kay Lito. Makalipas lamang ang ilang araw, nahuli ito. Isang kabarangay ang nagbigay ng tip sa mga pulis kung saan ito nagtatago. Sa presinto, maring itinanggi ni Lito ang lahat. Ang mukha niya ay puno ng pagkukunwari. Sinabi niyang gawa-gawa lang ito lahat ni Brian. Tinuruan lang daw ito ni Helen para baliktarin siya at agawin ang bahay na siya raw ang nag-alaga. Ngunit ang mga kasinungalingan niya ay walang laban sa mga ebidensya. Bukod sa testimonya at sa resulta ng medico-legal, may isa pang alas si Helen, ang lumang cellphone ni Brian. Doon sa mga lumang mensahe sa social media, natagpuan nila ang ilang chat mula kay Lito. Mga malaswang mensahe, mga pagbabanta, mga salitang sapat na para patibayin ang kaso laban sa kanya. Hindi na siya nakapalag. Matapos ang initial hearing, tuluyang umusad ang kaso sa korte. Sa tulong ng isang non-government organization, NGO, na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso, nagkaroon si Brian ng libreng legal na tulong at therapy. Bawat linggo, tahimik siyang dumadalo sa mga session. Doon, sa isang ligtas na espasyo, unti-unti niyang natutunang harapin ang matinding trauma na kanyang pinagdaanan. Bukod kay Lito, na
nadawit din sa kaso ang 3 pa niyang kaibigan na kasama sa karahasan noong gabi ng kanyang kaarawan. Batay sa testimonya ni Brian, agad din silang dinakip at sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 17610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, particular ang kasong acts of lasciviousness at panghahalay. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang mahabang laban sa korte. Sa bawat hearing laging nandoon si Helen, tahimik lang siyang nakaupo sa likuran, ngunit ang kanyang presensya ang naging pundasyon ng lakas ni Brian. Ang bawat tingin niya sa anak ay nagsasabing, "Nandito ako, hindi kita iiwan." Dumating ang araw na kailangang humarap ni Brian sa korte upang isalaysay ang kanyang testimonya. Sa loob ng silid, naroon si Lito at ang 3 pa niyang kasama. Ang takot ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpatalo. Tumingin siya sa kanyang ina, huminga ng malalim at nagsalita. Sa harap ng hukom, ikinuwento niya ang lahat, ang unang gabi, ang mga pagbabanta, ang mga gabing puno ng takot, ang insidente sa kaarawan. Ang bawat detalye ay isinalaysay niya ng may katatagan, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula ngunit unti-unting lumalakas habang siya ay nagpapatuloy. Ito na ang sandaling binawi niya ang kanyang boses, ang kanyang kapangyarihan, matibay, ang mga ebidensya, ang medical report, ang psychological evaluation, ang mga lumang chat message, ang malinaw at detalyadong testimonya ni Brian. Walang nagawa si Lito kundi ang paulit-ulit na pagtanggi, ngunit ang mga kasinungalingan niya ay tila mga basag na salamin na hindi na kayang buuin pa. Tumanggi ang korte sa hiling nitong magpiyansa. Masyadong mabigat ang kaso, masyadong malinaw ang mga patunay. Taong 2018, sa huling araw ng pagdinig, ang tensyon sa loob ng courtroom ay halos nahihipo. Nakaupo si Brian sa tabi ng kanyang ina, magkahawak ang kanilang mga kamay. Matapos ang halos 2 taong laban, ito na ang araw ng paghuhukom. Binasa ng hukom ang desisyon. Bawat salita ay tila isang martilyong pumupukpok, nagbibigay wakas sa mahabang paghihintay. Para kay Lito Corrales, sa salang paulit-ulit na panghahalay sa sariling pamangkin, ang hatol ay reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong na hindi bababa sa 30 taon. Para naman sa kanyang 3 kaibigan sa kasong acts of lasciviousness, ang hatol ay 20 taong pagkakakulong bawat isa at walang piyansa. Sa sandaling iyon, bumagsak ang mga balikat ni Brian, hindi dahil sa bigat kundi dahil sa wakas nabunutan na siya ng tinik. Tahimik siyang umiyak, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng ginhawa. Niyakap niya ang kanyang ina. Sa araw na iyon, iginawad kay Brian ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ilang buwan pagkatapos ng hatol, ginawa ni Helen ang isang desisyong magbabago sa kanilang buhay. Ibinenta niya ang bahay sa La Union. Ang bahay na dati simbolo ng kanyang pangarap ay naging isang paalala na lamang ng kanilang bangungot. Hindi na nila kailangang manatili sa isang lugar na naglalaman ng napakaraming sakit at masasakit na alaala. Lumipat sila sa isang mas tahimik na bayan sa Pangasinan, malayo sa mga kamag-anak, malayo sa mga chismis, malayo sa mga mapanghusgang mata. Doon nagsimula sila ng isang bagong buhay, isang bagong kabanata. Hindi na bumalik si Helen sa abroad, mas pinili niyang manatili sa tabi ng kanyang anak. Nagtayo siya ng isang maliit na tindahan ng mga lutong bahay sa palengke, simpleng buhay, ngunit magkasama sila. At iyon ang pinakamahalaga. Si Brian naman, sa tulong ng scholarship mula sa NGO na tumulong sa kanila, ay nakapagtapos ng kolehiyo. Ang kursong kinuha niya ay BS Psychology. Tila isang natural na pagpili. Ang kanyang sariling karanasan ang nagtulak sa kanya na unawain ang isipan ng tao, lalo na ng mga taong dumaranas ng matinding trauma. Kalaunan, nagtrabaho siya sa isang organisasyon na katulad ng tumulong sa kanya. Isang organisasyong nagbibigay ng suporta at pag-asa sa mga kabataang may mabibigat na pinagdadaanan. Hindi lahat ng sugat ay kayang gamutin ng panahon. May mga pilat na hindi na kailanman mawawala. Ngunit natutunan ng mag-ina kung paano mamuhay kasama ang mga ito. Hindi bilang isang simbolo ng kahinaan, kundi bilang isang paalala kung gaano sila katatag. Ang kanilang pinagdaanan ay hindi na isang tanikalang gumagapos sa kanila sa nakaraan. Ito ay naging isang tanglaw, isang ilaw na gumagabay sa kanilang bagong landas. Si Brian Corrales ay hindi lamang isang biktima, siya ay isang survivor, isang patunay na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, may liwanag na maaaring sumibol. Ang kanyang kwento ay hindi na lamang tungkol sa sakit at pagdurusa. Ito ay naging isang mensahe ng pag-asa, isang mensahe para sa lahat ng mga taong tahimik na tumatahak sa parehong madilim na landas, na mayroong pag-asa, mayroong tulong at mayroong hustisya na naghihintay para sa mga hindi sumusuko.